Halo-halo overload sa parko. Ay ba, ang dami ng leche plan. Leche plan. Maube. 5 lang to. Halo overload sa parko. Ano leche plan ito? Pag ako naglagay. Super. Vlogger yan dito sa Italy. Ay, barbecue. Huwag ng barbecue natin. Shanghai na mainit-init pa, bagong ahon. May ni Aling Shoni, tayo kung hindi nakatikim. May natin ulam. 6 euro, tatlong ulam, only rice. Barbecue. Balot. Sa loob. Parang masarap na siopaw yung kay Carol. Laging dinadayo ang masarap na siomay. Hello! Punta lang kayo dito. Oo. Anong utinda nyo ngayon? Marami. Pa. Karinderya. Friendly, andito na naman tayo sa Parco Bandinere. Hello mga ka-Frenny! Napakadaming ang bagong makakainan ngayon sa Parco Bandinere din sa Milano na kung saan taon-taon kada magtatag-init ay dinarayo, nagtitipon-tipon at nagbabanding ang mga kababayan natin mga Pilipino para mag-food trip at magpakabusog din sa Parco na are. Nag 3 days weekend food trip nga ako ngayon para naman hindi nakakabite ng food tour natin for today's video. Sa unang araw ng food trip ko dito, inuna ko aring 5 euro menu ni Ante at nag-take out na din ako ng dinakdakan at mga tindang gulay ni Uncle sa gilid naman para may pang-ulam na kami kinabukasan. Meron na pala din yung bago nagtitinda sa may gilid na halo-halo overload na 5 euro lang. Pero ang daming sangkap. May leche plan, may ube, may melon. Kulang na lang talaga ice cream. Pero kahit wala na din noon ay super sulit na sa 5 euro kasi ang laki din niya. Oh. Ito na yung pinakamura kong nabilhan na halo-halo dito sa Milan. Meron din silang ibang tinda na inihaw na manok, na may spaghetti at minsan palabok naman yung kapartner. Kung hindi lang ako nabusog sa menu kanina, naka-order na din sana ako na kanilang chicken inasal na iyan. Bumalik nga ulit ako kinabukasan, Sabado, para mag second day food trip. Nag 6 euro menu dito ako pero kay Mang Jo naman na mini karenderya. Meron siyang iba't ibang lutong ulam, ihaw-ihaw, fishball at madami pang iba. At ito ngayong kanyang mga menu ngayon. May dinuguan, isa. Ubus na po yung dinuguan nating isa. Iyan na po. Ito ay Igado Ilocano. Igado. At saka adobong Contini. Tinaray ko din yung barbecue ni Manong na mukhang malasa sa tingin pala. Ito yung katabing kwek-kwek. Hindi ko na rin pinalagpas pati yung balot. At syempre for dessert, ang masarap na taho ni Kuya Will. Na talaga namang hindi mo mamimiss ang taho dahil kalasang-kalasa niya yung naglalakong taho sa Pilipinas. Ang sarap, promise. Sa third day ng food trip ko dito, hindi na ako nagmenu dahil merienda ang habol ko din ngayon. Kaya pinuntahan ko agad ang siomay ni Aling Shoni. Ito na yung pinakamasarap na nagtitindang siomay din para sa akin. Kaya sa kanya ako lagi na-order ng siomay. Pagkahulas-hulas pa nga ng kaunti, nakakita ako na rin bagong ahon na lumpiang gulay ni ate. Dini na rin niluluto kaya mainit-init pa iyan. Pagkakasarap sa suka. Meron din ngayon din yung Pinoy tusok-tusok na barbecue at inihaw na tenga ng baboy na may katabilaan. Wala pa, wala. Ay, barbecue. Huwag ng barbecue natin. Dito tenga. Maganda kasi kakaluto lang. Dito yung gusto ko laging binibilhan ng barbecue kasi hindi unang kagat, taba agad. At ang lambot ng luto sa tenga ng baboy. At saka malasa, kahit walang ipin, makakakain. At ayun nga mga ka-Frenny, super solved na naman ang 3 araw na food trip ko din sa Parco Bandinere. Pagpupunta kasi kayo dito, kulang ang 1 araw dahil pag weekend ay sobrang daming nagtitinda at hindi ka nga magkaintindihan kung saan ka bibili at kung alin ang una mong titimusan. Napakadami na nga din kababayan nating Pinoy ang galing pa sa malalayong lugar ang dumadayo dito sa Milan para lang makatikim ng mga namimiss nating kainan at food tripan na lakas maka-Pilipinas sa pakiramdam. Ang pwesto ay nakalaga mo na din isa. Nakalaga pa yung aking antitulapit.
Dito nyo nga lang matatagpuan ang iba't ibang tipo ng Filipino street foods na atin ang nakasanayan. Hindi na nga kayo magtataka kung bakit dinarayo ang parkong ito sa Milano. Dahil pag narating mo nga lugar na ito ay mararamdaman mo na wala ka sa ibang bansa. Dahil lahat na nagtitinda at makakasalamuhan mo dito ay puro Pinoy. Parang bigla kang dinala sa Pilipinas sa lugar na ito, lakas makatanggal ng homesick. Kakapunta ko nga din taon-taon ay halos alam ko na kung alin ang mga kainan na iyong babalik-balikan na talaga namang sulit ang kainan. At ayun lang mga ka-friendly, kung hindi nyo pa nga carry umuwi ngayon sa Pilipinas at nagkikrave na kayo sa mga Filipino street foods, para sa akin sulit ang magiging food trip nyo dito sa Dinarayong Parco Bandinere. Yun lang, thank you for watching and see you on our next food trip. A la próxima. Ciao! Ang dami naman taga-kain dito. Oo, kasama mo sa vlog. Natin kay Kaiki pag hindi. Ito? Ako naglalaway niya. Ito na sa inyo. Ay! Ay! Nakakatirik pala ng mata yung halo-halo niya. Nakakatanggal ng init.